Mahigit 1,000 ektarya sa New Clark City, $1 billion na posibleng investment sa Pilipinas, libo-libong trabaho. Ito ang ilan sa mga pangako dala ng PAC Silica Project. Pero ang tanong, makikinabang ba talaga ang mga Pilipino o ang mga dayuhan? Magandang araw, this is Chinkitan ng inyong pambansang world coach. Nako, mainit na pinag-uusapan ang PAC Silica. Ang ibig sabihin po ng PAC is Peace, Silica po is silicon. O ito yung mga gawa sa mga tinatawag nating minerals na pwedeng gamitin sa mga chips na ginagamit sa computer. At may mga nagsasabi ito na susunod na pinakamalaking oportunidad para sa bansang Pilipinas sa larangan ng semiconductors, technology at AI. Pero meron din nagtatanong, paano mapoprotektahan ang interes ng bansa? At sino ang nakikipag-usap, nakipagsundo para matiyak na hindi tayo madedehado? Ang PAC Silica po ay isang US-led international initiative na naglalayo na bumuo ng mas ligtas na supply chain para sa artificial intelligence, semiconductors, critical minerals at advanced manufacturing sa larangan ng teknolohiya. Bahagi ito ng pagtatayo ng isang malaking industrial hub sa New Clark City sa Pampanga. Sa madaling salita, gusto nitong gawing bahagi ang Pilipinas sa sunod na henerasyon ng global technology industry. So, ano po ang posibleng benepisyo? Una, siyempre, pag naging matagumpay itong proyekto na ito, maaari itong magdala ng bagong investment, di ba? Kalidad na trabaho, modernong teknolohiya at maraming opportunity para sa mga Filipino engineers, IT professional at skilled workers. Maaari din itong palakasin ang posisyon ng Pilipinas sa pandaigdigang teknolohiya na supply chain. Pero ano ang dapat naman natin bantayan? Hindi lang sapat na malaki ang investment ang dapat consideration. Ang dapat mahalagang tanong ay, ano ang magiging kapalit? Makakuha ba talaga ng Pilipinas ng technology transfer? Or pangalawa, magkakaroon ba tayo talaga ng sapat na oportunidad para sa mga lokal na negosyo? Pangatlo, mapoprotektahan ba ang ating kalikasan? Ang balita, malakas daw kumain ng tubig, ang mga data centers at syempre ng kuryente at lalo na yung mga katutubo at lokal na komunidad. At higit sa lahat, mananatili pa ba sa Pilipinas ang kontrol ng ibang mga batas, lupa at pambansang interes? Ito ang mga detalye na kailangan maliwanag na para lalong hindi mangamba ang mga taong pwedeng maapektuhan ng ganitong klaseng proyekto. At isa pa, ang tanong dapat ay pabor ba ang development sa ating bansa sa mga Pilipino at hindi lang sa dayuhan? Kung itong mga tanong na ito ay masasagot, naniniwala ako na maganda tong proyekto. At kung hindi naman ito masasagot, ito pa isang malaking katanungan ng bawat mamamayang Pilipino. Ikaw, ano po sa tingin nyo? Ito ba ay oportunidad para sa ating bansa or ito po ay hindi maganda? Dapat mas maging malinaw ang kasunduan bago ipatupad itong malaking proyekto na ito. This is Chinkitan saying, tamang karunungan, tamang diskarte ang susi sa pagyaman.